magpunta na sila dito, Ulitin natin. hurry up. Oh. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. Oh. This issue has been left hanging for so many years. Ito yung sa ICC. Oh. Matagal, ma'am. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Oh. Wish granted. Palakpakan. Wish granted. Very good, very good. Wish granted naman talaga mga lords, diba? Anong nangyari ngayon? Nasa ICC ngayon si Duterte at siguro mas maganda bago tayo pumunta dyan, bibigyan ko muna kayo ng brief summary dito. Ano bang nangyari? I mean, kung hindi kayo sumusunod dito and this is the first time na napanood nyo, matagal na kasing iniimbestigahan si Duterte. 2011 to 2019, iniimbestigahan na siya ng ICC bago pa umalis tayo sa Pilipinas. So dito pa lang, meron na silang nakitang probable cause para kasuhan itong si Duterte or para filean ng kaso itong si Duterte. Okay, bumaba na yung warrant, ibig sabihin tapos na yung fiscal level nun or yung prosecutor level na kailangang aakyat na yung kaso niya. Gets nyo? So, yung warrant of arrest, sinasaasan yung warrant, di meron naman talaga. Meron naman talagang warrant of arrest. Sinasabi ko naman sa inyo. O bakit wala sa website? Kasi yun yung sinasabi ng iba. Well, it's a very secretive na operation. Alam nga naman paalam nila yon sa buong mundo na huhulihin si Duterte. Nagtago yan. Di ba? If di tayo natuto kay Quebuloy, di ba si Quebuloy kasi announce na huhulihin siya. Siya may idea na huhulihin pero hindi sinabi kung kailan. Kasi ang expected ng mga tao, bare months, ang expected ng tao ganito pero nahuli pa rin, di ba? Tuloy natin. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas. Umpisahan na nila ang investigation. O, di ba ang tapang-tapang niya dyan. Pero ngayon, paawa effect na. Una muna, yung mag-ina niya, si Hanilet, di ba? Nanlaban. Okay, pag-uusapan natin mamaya yun. Ito namang si Kitty, kuha ng simpatya. Di pa kumakain yung tatay ko. Kahit na, Diyos ko, may dalawang doktor, isang nurse yung kasama niya. These are all verifiable facts, itong mga sinasabi ko na to. Hindi ito imbento. Bukod doon, well-fed siya. Yung hinatid siya doon, hindi naman through yung mga normal airlines, hindi, hinatid siya through charter, di ba? Naka-private jet siya or private plane papunta doon. O, di ba? VIP prisoner, literal. O, tapos ngayon, why all of a sudden parang galit na galit, parang kinawawa siya. Hindi siya kinawawa. He was read his rights. Sinabi sa kanya yung kaso niya. O may kasama siyang abogado ngayon, 'di ba? Itong nasa likod niya, itong si Sir na parang nakapikit yung mata, 'di ba? So, all I'm saying is that hindi siya kinawawa at any point in time. Alam niyo kung sino yung kawawa? Yung mga nabiktima nitong tao na to. Why? Bakit ayaw natin pag-usapan yun? Kaya nga siya nandito sa gulo na to because of that. Why? Oh, come on. Tuloy. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. So, ngayon, ang nangyari ngayon, nasa detention center siya. He opted for house arrest. Yung house arrest siguro somewhere in the Netherlands. Pero, ang point doon kasi ay mute and academic na lahat ng ifa-file nila ng kaso. File nilang remedy para dun sa case ni Duterte. Ngayon, halimbawa, yung TRO na yun, I am predicting na hindi na magagrant yun kasi wala na nasa ibang bansa na siya Even if i-grant ng court yun, ang ICC doesn't really need to adhere to our courts. Why? Because we're not member states of ICC. Kaya siya hinuli. It's because of the Interpol. Okay? Sabi ng Interpol na ganon, ikaw, Duterte, may red notice sa'yo ang ICC. Now, we need help from the country kung nasaan ka. Now, dalawang country yung pagpipilian niya nun, kung naaalala nyo. Hong Kong or Philippines. Kung saan siya huhulihin. Hindi siya makakatawid sa China kasi may Interpol din sa Hong Kong.
Diba? Dead to rights yan eh. Now, I want us to cover etong kay Jinky Luistro at saka kay Pangulong Duterte dito. Full legal Ito. So, you are saying no. Oh, well, In the past hearing of Quadcom, may 30 Chinese drug lords na napatay sa Davao Penal Colony. Are you willing to take accountability and responsibility also for this? wala na ako niyan, ma'am. Nandito na ako sa Maynila. So, you are saying no. Oh, well, kung gusto mo isali yan, idagdag mo na, okay lang. How about the death of General Barayuga, the PSCSO Secretary? Are you willing to take full legal responsibility for this? I do not kill generals. Okay, so ang point nito kaya ako pinapakita sa inyo, this is the closest thing na muntik umamin si Duterte sa mga kasalanan niya. Okay? Full legal responsibility. Yan yung tinatanong ni Congressman Jinky Luistro kay Duterte. And you know, pag nag-yes siya doon, ibig sabihin talaga, okay lang sa kanya yung nangyayari sa ICC. It is to be expected, ika nga. Pero I just don't see why yung mga tao sa paligid niya is parang gusto nilang ibalik si Duterte. Actually, yan na yung ano nila eh, yung bring back Duterte, yan. Why? Bakit? He wanted this. Gusto niyang managot sa mga kasalanan niya. Sinabi niya yon noong 2018 bago siya umupo. I will take full responsibility. Ngayon, na iniipit siya, ngayon na nandito na yung hatol sa kanya, na he needs to face the music, ba't parang ayaw, di ba? That's the point, mga kamatis, mga kaibigan, na gusto kong i-ano sa inyo. Kasi Duterte is a two-faced liar, okay? Sinungaling to out of convenience. Ibig sabihin, kung ano yung convenient na kailangan marinig ng tao, yun yung sasabihin niya at that very moment. Kahit na, if you look at the body of work of Rodrigo Duterte, makikita nyo talaga yung mga double talk or yung mga contradiction sa mga sinasabi niya. Pero ano yan eh, parang blinded followers na eh. Mga panatiko na nga yung mga tao na sumusuporta dito. You think talagang it was really a war on drugs na nangyari, or tandaan nyo na may profile yung mga namamatay doon sa war on drugs na yun. Usually, yung mga mahihirap. Napaka-rare na may mamatay ng taong nasa taas. Kasi meron din naman mga gumagamit ng droga eh, miski na mayayaman eh. And kung totoo yung lumabas sa Instagram, well, about sa anak niya, edi yung anak niya din. Sabit sa ganun, di ba? Si Kushi. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, sana po ay maliwanagan kayo dito. Huwag kayong magpabulag. Marami pa pong politiko. Iba naman, yun lang, gege mga lods.